Yun ang kanilang doktrina, yung kanilang pinaniniwalaan at pananaw sa buhay. Ang pinanghahawakang talata ay meron din po, kapatid. Di ba sabi ng Bible, sabi ng Bible, in the last days, perilous times shall come. Maghihirap talaga ang buhay natin. And sabi ng Biblia, we are partakers of the sufferings of Christ. That's in the Bible also. That in the last days, perilous times shall come. And we Christians are partakers of the sufferings of Christ. Therefore, we need to suffer this world. Yun ang pananaw ng maraming simbahan ng ibang Kristiyano. Magkaya tayo kapatid, gusto kong malinawan natin ito, maging malinaw sa atin ito, at maging maliwanag, maging mabalanse at maging maliwanag sa ating mga talata. You know, the prophecy of Apostle Paul in Timothy, that in the last days, perilous times shall come, it is a prophecy to the world. Sabi natin, prophecy to the world. Prophecy to the world. In the last days, perilous times shall come, is a prophecy to the world, but God has a different promise to His children. Amen. Merong ibang planong Diyos sa kanyang mga anak. Are you listening, church? Amen. We say that the Old Testament is just a shadow of things that is about to happen. Anino lang yung nakaraan sa mga nangyayari ngayong panahon. The same thing is true with what is happening in our lives today, kapatid. Kung anong nangyari noong unang panahon, ay gagawin ng Diyos ngayon, kapatid. Iba yung plano ng Panginoon. Kung pag-aaralan po natin ang Biblia noong unang panahon, yung bayang pinili ng Diyos, ang bayang Israel, when they were slaves, sila po ay alipin sa Ehipto, and God was about to deliver them. Alam niyo po mga kapatid, merong nangyari. Merong mga nangyaring salot sa Ehipto, na kung saan nandun din ang bayang Israel. Ang sabi po ng Biblia, nang dumating ang 10 salot, na puno ng langaw ang Ehipto. Nasaan ang mga Israelita? Andun din sa Ehipto. Sila ay nakatira sa isang rehiyon ng Goshen, part of Egypt. Pero ang sabi ng Biblia, nang napuno ng langaw ang Ehipto, ni isang langaw walang dumapo sa Goshen. Hallelujah. That's right. Iba yung plano ng Diyos sa mundo, ibang plano ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen. Are you listening, church? Namatay ang mga hayop sa Ehipto. Umulan ng yelo, namatay ang mga panganay, nagdilim sa buong Ehipto, pero hindi apektado ang rehiyon ng Goshen dahil nandun nakatira ang bayan ng Diyos. Amen. Iba ang plano ng Diyos sa kanya mga anak, kapatid. That's why in Isaiah 60 verse 1 na babanggit po sa Biblia, that arise, shine, for your light has come, the Lord is risen upon you. Ang sabi ng Bible in verse 2, darkness shall cover the earth and gross darkness upon the peoples. But His light will shine on you. Ito po yung actually mangyayari at nangyayari po ngayong panahon po natin yung kapatid. In these last days, 2 revivals are happening. The revival of darkness and the revival of light. Ano pong sinisimbolo ng dilim? Gross darkness. Kahirapan, kasakitan, crisis. Darkness shall cover the people, gross darkness upon the peoples. Pero sabi ng Biblia, but His light will shine on you. Amen. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ngayong last days, kung ang mundo ay palubog ng palubog, ang mga anak ng Diyos ay pangat ng pangat. Amen. Yun ang plano ng Panginoon. Palapakan natin si Lord. That's the plan of God for His children. Kung ang mundo ay pahirap ng pahirap, ang mga anak ng Diyos ay payaman ng payaman. Iba ang plano ng Diyos sa iyo kaysa mundo. Amen po ba? Sabi ng Biblia, tayo tinawag ng Diyos hindi upang pahirapan, kundi upang pagpalain. Amen po ba? Tayo tinawag ng Panginoon. Yes, sabi ng Bible, we are partakers of the sufferings of Christ. Sabi natin, partakers. Partakers. Yes, we do. We are actually partakers of the sufferings of Christ. Lahat naman nakakaranas ng pagsubok, di ba? Lahat ba tayo nakakaranas ng pagsubok? Lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok. Therefore, we are partakers of the sufferings of Christ. In 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, kung babasahin po natin, mas napakalinaw kapatid, ang sinasabi po ng talata. Sabi ng Tagalog, tayo ay pinadadaan. Sabi natin, pinadadaan. Ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, ay pinadadaan sa iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Tayo po ay nakakaranas ng pagsubok. Pero ang sabi ng Biblia, tayo pinadadaan sa iba't ibang
iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang sabi ng Biblia, tayo ay pinadadaan lang. Sabi natin, pinadadaan lang. Pinararaan ka lang, pinadadaan ka lang sa pagsubok, hindi ka pinatitira. Hello? Pinadadaan lang tayo. There was a moment na dumatay sa kahirapan, dumatay sa utang, pero hindi mananatiling ganoon ang istorya ng buhay mo. Hindi laging ganoon, kapatid. Ang sabi ng Bible, pinadadaan lang tayo doon. We are partakers of the sufferings of Christ. Pinadadaan tayo sa kahirapan, sa iba't ibang pagsubok, pero pinadadaan lang, hindi tayo pinatitira doon. Amen po ba? Are you listening, church? Ang mga Israelita ay pinadaan sa disyerto, pero hindi sila pinatara doon habang panahon. Amen. Ganun ang plano ng Panginoon sa atin. Hello, are you listening, church? Alam ko, kapatid, maraming dumaan dito ng mga pagsubok, maraming pinagdaan ng hirap, crisis at kahirapan. Pero kapatid, hindi ka pinatitira ng Diyos God. May pagdadalhan sa iyo si Lord dito sa lupa, kapatid. Amen po ba, palapakan natin ating Panginoon? Hallelujah. Pangalawang punto, kapatid, kung ayaw ng Diyos na guminhawa tayo dito sa lupa, kung ayaw ng Panginoon na tayo ay guminhawa sa lupa, pero bakit? Ang tanong, bakit gusto niyang buksan ang langit? Kung gusto niyang ikaw ay magdusa at maghirap sa lupa, kung yun ang plano niya na ikaw ay maghirap, eh bakit gusto ng Diyos na buksan ang langit at ibuhos ang masaganang pagpapala? Hallelujah. Hindi niya saan niya bubuksan ang langit, sasabihin niya na, magdusa kayo paghirap, magkita-kita na lang tayo doon sa taas. Pero kapatid, alam ng Panginoon dito ka sa lupa, ang dami mong kahirapin, hindi naranas. Gusto ng Panginoon maputol yung gusto niya buksan ang langit para sa iyo. Amen. Amen po ba? Amen. Dahil ayaw ng Panginoon na ikaw ay manatili sa mahirap na kalagayan. Amen po ba? Amen. Gusto niyang buksan ang langit. Ang totoo, mga kapatid, kung anong meron ng langit, yun ang gusto ng Diyos iparanas sa atin dito sa lupa. Did you remember the prayer of Jesus? Ang sabi ng Panginoon, let your will be done on earth as it is in heaven. Mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, sa aking pamilya, gaya nangyayari diyan sa langit. Ang tanong, kapatid, ano meron sa langit na dapat mangyari sa pamilya mo? Is there prosperity in heaven? Amen. Kung meron prosperity sa heaven, sabi ng Panginoon, mangyari dito sa lupa kung ano meron dyan. Kung meron kasaganaan dyan, mangyari sa pamilya kung kasaganaan. Kung meron kagalingan dyan, mangyari sa pamilya kung kagalingan. Let your will be done on earth, on my family. Let your will be done on earth as it is in heaven. Gusto ng Panginoon kung ano meron sa langit, dito pa lang sa lupa, ma-enjoy mo na, mapakinabangan mo na. Hello? Amen. Gusto yun ng Panginoon. Kaya mali po, mga kapatid, yung pananaw na tinakdaan ng Diyos na tayo magdusa at maghirap dahil doon naman sa langit may ginawa. Totoo yung kapatid, may ginawa doon. Pero gusto lang ang buksan ni Lord. Nandito ka pa sa lupa, gusto niya buksan ang langit para mapakinabangan natin ang pagpapala niya. Amen po ba? Amen. Na kung anong meron doon, dito pa lang sa lupa, ma-enjoy na natin. Ang tanong, lahat ba tayo kayang pagpalain? Amen. Yes. Lahat ba tayo kayang pagpalain ng Panginoon? In the account of the 10 lepers in the Bible, lahat po ay humingi ng himala. Malaki ang kanilang hiningi. Kasi timbang buhay po yung kanilang karamdaman, outcast na sila sa society. Yun ay kamamatay nila. Malungkot ang buhay nila habang buhay na nilang habang buhay na nilang kakargahin sa katawan nila yung sakit na yun ng keto. Yun ay kamamatay nila. But in the account of 10 lepers, lahat sila humingi ng himala. Lahat sila humingi ng malaking himala sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, lahat ng 10 ay tumanggap at pinagpala. Are you listening, church? Amen. Lahat ba kayang pagpalain? Lahat kaya. Amen. Sabi ko nga, pagsamasamahin man natin yung mga problema natin, mga prayer request natin, kung ang iba humihingi ng house and lot, ang iba humihingi ng sasakyan, ang iba humihingi ng pambili ng mga appliances, pagsamasamahin man natin yung ating mga pangangailangan, gaano mang kalaki ng halaga na yan, kapatid, kaya-kaya ng Diyos yan. Amen.
Lahat